April 22 na din, yung hearing po kay VP Sara, yung next na hearing kay Vice President Sara para naman sa kanyang impeachment. Dito, attorney, kung sa idea nyo po, ano po ba yung parang eksaktong tatalakayin sa April 22 hearing naman kay VP Sara? Sa palagay nyo ba, attorney, may kinalaman ba ito sa confidential funds o may bagong kaso, Attorney Jojo? Mukhang ano naman, yung Congress, House of Representatives, specifically yung Committee on Justice. Nanood ako nung last week, no? Mukhang talagang sinusubukan nilang sumunod dun sa palatuntunin no, nilabas ng Supreme Court, no? Na dapat ganito, dapat ganito. Kaya makikita mo, maingat na maingat, lalo si Chairman Luistro, na yung mga tanong nila, hindi parang fishing expedition, no? Or probing, ang sabi niya. Kailangan clarificatory questions lang. Naglabas ng affidavit si Madriaga, hindi na nila matanong beyond the affidavit. Kailangan magtanong ka lang in the affidavit. So, I don't think magkakaroon ng mga bagong charges, etc., etc. They will confine themselves to the testimonies. Interesting din yung mga in-invite nilang darating na mga testigo kagaya ni Senator Trillanes at mga iba pa, ombudsman, on sa Salen. Lahat naman yun nakakonekta dun sa impeachment case, no? Tungkol sa confidential funds, mga bangko, tungkol sa mga bank accounts yun eh. Tapos yung Salen, tungkol siguro sa mga wealth na lalabas, talaga bang dineclare, blah, blah, blah. Yun yung makikita natin. At yun naman, within the scope of the yung dalawang complaints na ni-recognize ng Committee on Justice. So, I don't think there will be any new things except, siyempre, hindi natin alam kung ano yung pasabog na lalabas kagaya ng ginawa ni Mr. Madriaga na nayanig ang lahat, no, sa mga sinabi niya. Pero it's within the, it's within the complaint. Hindi naman lumabas ang House Committee dun sa pagtatanong tungkol lang dun sa affidavit niya. At siya isang witness din tungkol sa mga charge kay VP Sara sa impeachment. Okay po. Sunod ko ditong katanungan, Attorney Jojo. Kayo po bilang convenor and yung grupo nyo po na Duterte Panagutin Network, ano po ba yung position ninyo sa hearing po na ito? And kung kayo, attorney, yung tatanungin, dapat ba siyang mag-leave o magbitiw na habang nililitis si VP Sara, Attorney Jojo? Well, of course, you leave it to the defense kung anong strategy nila, no? Kasi ang tingin ko sa kanila, syempre, kung tingin nilang hindi sila matatalo sa Senado, sa Congress kasi mukhang lalabas yung impeachment na yan. Pag-uusap na, dadalhin sa Senado. Yung iba sa kanila, gustong patagalin, yung iba gustong dalhin sa Senado. Hindi ko alam kung ano yung magiging decision nila. If I were them, dahil mas malakas ka sa Senado, mas marami ka kakampi, ituloy nyo na sa Senado. Huwag nyo nang patagalin sa House kasi lalabas yan. So, but it's up to them, no? Yun yung ating punto. Kung anong gagawin niya. Kasi kung tagilid siya, siguro magre-resign siya para hindi siya ayun naman ang ultimate na penalty sa impeachment Tanggalin ka sa office at hindi ka na makatakbo ulit. Ngayon, kung matanggal ka sa office, hindi ka na makakatakbo. Kung alangan ka, mag-resign ka kung gusto mong tumakbo sa 2028. So siguro yun yung mga pinag-uusapan ng side ng defense. Of course, kami, we are for the justice, no? Kasi tingin namin may nangyari Ang hirap explain nun 125 million na nawala. 11 days. Yung pala, 1 day lang, sabi ni Madriaga, dinispose na nila. Confidential funds. Tapos nakita mo kung sino-sinong pangalan na sinabi naman ng PSA, walang mga taong ganito. Tapos tinignan ng forensics ng NBI. Pare-pareho sumulat nito Hindi lang yung pirma, pati yung date. So may mga ganun tayong ebidensya na no? And then lalabas siguro yung bank accounts niya. Bank account ni Sir Ram Madriaga, kasi ginamit daw siya na parang laundry area ng kanyang mga pera. Nagawan siya ng iba't ibang klaseng bank accounts. Pinirmahan niya, sabi niya magwe-waiver ako nung last meeting, no? Kaya tingnan natin kung anong lalabas dun sa, kasi sinabi niya madami pong dumating na pera dito sa bangko ko, kung sino-sino, tapos nagwi-withdraw rin, hindi rin naman ako kung saan-saan ginagamit. Yan ang claim niya. Ngayon, he was willing to open his bank accounts, i-postpone yung bank secrecy law for him. Pwede naman sa bank secrecy law with consent.
ay makikita natin kung ano nangyari sa bank account niya. So with all this, parang nagtatagpo-tagpo yung ebidensya, pero at the same time, sa ating proseso, ang magde-decide talaga kung guilty o hindi, Senado. Ngayon, hindi naman tayo bobo na tinitingnan natin yung numbers ng Senado. Sa panahon na ngayon, mukhang mahirap makonvict si BSP Sara sa Senado kasi marami siyang kakampi doon eh. So, tignan natin. Pero ngayon, kami, gusto namin lumabas yung katotohanan. Kahit makonvict o hindi makonvict, sana makonvict. Kasi hindi naman pwedeng pabayaan natin nagnakaw ka ng 600 million na hindi mo ma-explain. Tapos tayo ngayon, hirap na hirap. Mahihirap, hirap na hirap. Eh, wala, ano, ganun na lang ba yun? At tapos ang pinag-uusapan din dito, alam mo naman, Bombokir, ano mangyayari after 2028? Sinong power ang papalit sa BBM? Yun, mga importanteng pag-uusap po yun. Kaya ito pong impeachment, napaka-importante po nito. At siyempre, kung ikaw si VP Sara, ayaw mo mangyari yun. Kasi gano'n naman litigation. Sa litigation kasi ang tinuturo sa mga abogado, make sure na hindi mapasok yung ebidensya ng kalaban mo. So that's basically what they're doing. Punta sa Supreme Court para itigil, para yung mga ebidensya hindi pumasok. Ngayon, tuloy-tuloy naman yung House Committee. Wala naman silang TRO. Kaya na ipapasok pa ngayon nila hanggang ngayon. Madariaga, bank account, Senator Trillanes, bank accounts yan. Papasok nila na ipapasok ang ebidensya. Siyempre, ayaw mong, kung ikaw si VP Sara, ayaw mong lumabas yun kung meron ganun. At hindi mo mapigil kasi lalabas sa publiko yan eh. And then the public, intelligent public, will actually make a decision kung ano nangyayari sa ating bansa. Okay po. Puntahan natin, attorney, yung yung mga testimonya ni Madriaga. Kumbinsido po ba kayo, attorney, sa mga sinabi ni Madriaga, Attorney Jojo? Ako, siyempre, as a lawyer, no, tinitingnan mo yung sinasabi niya. Yung details niya, hindi mo maano. Mahirap question na pag maraming details eh. Kapag nasabi, kasi marami general statements, blah, 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 yan ang sinabi. Pero pag binigyan na yung details, no, tapos may naka-attach, hindi raw kami magkakilala. Hindi, magkakilala po kami. Ito, pictures, happy birthday, Sir Ram. Ang dami rin yung pinapakita. So, right now, madaling mako-convince ka sa testimony ni Ram, no? Kaya nga, ang effort naman ng kabila, syempre, wawasakin nila yung credibility ng tao. Wawasakin nila yun, kidnapper yan, blah, blah, blah. Ang problema lang, dun sa mga umaatake sa kanya, hindi nila inaatake yung argumento. Ang inaatake nila yung tao. So, yung credibility rather than the testimony. Hindi, nagbigay ako ng pera eh. Sasabihin ni Ombudsman Martires, kung hindi naman ganyan, kung bibigyan ko ng pera ni Digong, hindi naman sa pamagitan ni Ram, hindi naman non-entity yan eh. Hindi, sagutin mo, tinanggap mo ba o hindi? Sabihin mong mabuti, categorical, na wala kang tinanggap na pera kay Digong no matter what. At the same time, sasabihin niya na, hindi, malaking utang na loob ko dyan, naging Supreme Court ako, naging Ombudsman ako. So, hindi na-atake pa for now. Yung mga positive, clear, specific testimony ni si Sir Ram, tawag ni VP Sara sa kanya, kundi tinitira nila yung credibility ng tao. It's a fair game. Pero at the same time, people that are intelligent and listening, taka mo na, tanggihan mo, tinanggap mo ba? Hindi. Nangyari ba ito? Hindi. Yan ang paglabanan, Yan ang paglabanan. Doon ka mag-present ng evidence, hindi yung sa akin mo lang kung ano-ano sinasabi mo and then hindi mo naman tinitira yung mga ebidensya pinakita niya. So, yun yung aking take for now. Okay po yun. Dito, attorney, sa kasong ito ni VP Sara, nakikita niyo po ba, attorney, na parang konektado ito sa ICC case ni President Duterte, itong hearing ni VP Sara, Attorney Jojo, o hindi naman? Parang ibang cause of action, no? I don't think merong, I don't know, kung mga iba, alam mo, lahat naman ng taong politiko, parating may scheme, no? Pero sa akin, hindi ko alam, napakagaling naman nila, no? Kung napagdugtong nila na wasakin na yung isa sa ICC, yung isa wasakin sa impeachment. Problema, pwedeng isipin ng mga tao yon, ng mga taong may pananaw, intention na gano'n. Kaya lang, ang question pa rin doon, Ram, is, Sir Kier, ebidensya pa rin eh. Meron bang ebidensya o wala? Pareho yun sa ICC at sa impeachment.
Kung merong ebidensya, tas magpamilya silang ganon, konklusyon ng tao, isang pamilya, ganyan, puro pala sila ganyan. Okay, talagang kung babagsak sa politika, bagsak silang lahat, no? Pero ang key, always is may ebidensya ba? May pruweba ba? Kaya nagtatrial tayo. Sa ICC, tinatrial yon. Well, di pa tinatrial, sinusubukan pa kung itutuloy. Sa impeachment, tinitignan yon, sinusubukan. Kaya may pagkakataon ka, dun mo dun mo labanan mo. Kaya lang, sabi ni BP Sara, magba-bloodbath tayo. Tapos ngayon, urong siya ng urong. Punta siya sa Supreme Court, pinipigil niya. Last year, ang argument nila, hindi niyo ako pinagbigyan magsalita. Walang due process. Ngayon, pinagbibigyan siya, hindi, illegal yung ginagawa niya. So, they're not really taking advantage of it. I don't know why they do it. Siguro talagang mahirap sagutin. So, it's up to them. Ito yung kanilang pag-uusap sa defense side nila. So, I understand it as a lawyer na mag-iisip ka ng mga ganung bagay. Pero I don't see in between the ICC and House, there's really no connection, no? Walang coordination yan. ICC will never do that. Pero people who may be behind the scene, who knows? But I don't know. But again, it's a matter of evidence. Meron bang ebidensya o wala? Yun ang pag-usapan. Okay po. Eto, attorney, mga remaining question na lang din po. So, kayo, attorney, sa inyo pong grupo, ito nga, yung Duterte Panagutin Network, wala naman ba, attorney, nag-aakusa sa inyo na, halimbawa, napaka-selective nyo naman? Bakit nakatutok lang kayo kay Duterte? Bakit sa ibang mga hindi nyo tinututukan yung ibang mga politiko? Meron bang ganun, attorney, sa inyong grupo na parang yun nga, nag-aakusa sa inyo regarding dito, attorney Jojo? Yeah, kasi yung Duterte Panagutin talaga kasi nakafocus talaga yun sa ICC. In fact, wala naman kaming ibang pinag-uusapan doon other than ICC, no? At kung ano yung mga nangyari sa libu-libong biktima, yun naman ang punterya noon, no? So yung mga side event, kumbaga impeachment, politics, 2028, hindi po yun part ng mandato ng Duterte Panagutin. We're just out in the ICC to make sure magkaroon ng hustisya. Wala naman ako naririnig. Siyempre, I mean, sino bang hindi namin gustong dalhin sa ICC na dapat dalhin doon? Wala naman. In fact, may gusto pa nga kami dalhin doon na dapat pumunta na ron si Bato, Senator Bato, si Bongo, si Aguirre, yung mga co-perpetrators na pinangalanan naman ng ICC ang mga yan, dapat masama rin sila ron. Kaya lang, of course, ang ICC ang nagde-decide doon, hindi kami. So we're not being selective in that sense. We're just kasi focus lang on the ICC. Hindi naman kami about right now, no? For now at least, we're not about doing prosecution against others wherever other than the ICC. Puro ICC lang ang tutok natin. Okay po, yun. Ito, attorney, para ma-educate lang yung ating mga listeners and viewers. Ano po ba, attorney, yung pagkakaiba ng inyong grupo o ng ginagawa ng inyong grupo sa ibang mga grupo na parang political harassment yung ginagawa? Paano yung, attorney, parang papatunayan na legal talaga at hindi pamumulitika lang yung ating mga ginagawa, attorney Jojo? Hindi ko alam yung grupo sinasabi mo, pero I don't know kung anong ginagawa nila. Kasi politics is politics. Kanya-kanyang takbo yan, di ba? We have the freedom anyway to speak and the freedom ng speech. So kanya-kanya yan eh. And politics is a marketplace na hindi namin laro. Well, some of us maybe parts of those politics, political groups. But in the Duterte Panagutin, it's not about harassment. Ang paano magiging harassment, ang biktima rito, yung mga biktimang namatay. Hindi biktima si Duterte rito. He's never been the victim. Ngayon, siyempre, yun yung pinalalabas ng kabila, no? Kesyo, siya na biktima. Hindi po na biktima si Duterte. Siya po ang nang biktima at yung mga kapulisan na pumatay ng libo-libong Pilipino. Gusto ko lang ilinawin mabuti yan. At yun yung tapos ngayon meron pang siyempre kanya-kanyang paandar yan na meron pang 18 Marines na nag-a-allege na sinuhulan ng ICC. Yun yung mga of course sisirain nila yung credibility ng ICC etc. kasi wala naman silang magawa sa ebidensya. So we're not harassing anyone. We were harassed. The victims were killed by the Tokhang at saka AJK. No? Yun yung wag nating kalimutan. At ngayon po, ang ginagawa lang ng mga biktima, hapless, mahihirap, at marami,
naghahanap lang po sila ng hustisya. At ang kanilang pong paghahanap ng hustisya sa ICC po nila natagpuan at itutuloy po at kami po tumutulong lang naman kami. Hindi naman po ako naging biktima, wala ako pong kamag-anak na napatay sa Tokhang. Hindi naman ako ganun kahirap din in a sense. Sila po sila ang tutukan natin. Ito libo-libo to Talagang makikita mo sa mga areas na kung saan-saan, ano. At naghahanap lang po silang hustisya. Madami na po silang dinanas, tinakot sila, tapos patayin yung mga kamag-anak nila, sila pa yung tinatakot. At ngayon lang po sila lumabas, marami po sa kanila ayaw talagang lumabas. Kasi takot pa sila kung anong mangyayari sa kanila. Yun po ang ating pinaglalaban. That's not harassment. That's justice ang ating pong hinahanap. At ang biktima po, ulitin ko lang, hindi po si Presidente Duterte at saka kanyang mga co-perpetrators. Sila yung perpetrators. At ang biktima po yung ating mga kasamahan na namatayan at pinatayan kanyang mga kamag-anak na madaming po, halos lahat sa kanila ay mahihirap. Okay po yun. So very well said, attorney. So nalinawan yung ating mga listeners and viewers. So dito, attorney Jojo, bago tayo magtapos, siguro attorney, ano na lang po ang mga susunod pang hakbang ng inyo pong pangkat or grupo in connection po dito sa ating mga pinag-usapan, lalo na po kay dito sa trial or sa ni former President Duterte. And ano po yung maiiwan ninyong mensahe, attorney, sa publiko, attorney Jojo? Bantayan po natin ito kasi napakahalaga nito. Hindi lamang po actually para sa mga biktima. Yung proseso po ng ICC, tuloy-tuloy na yun no? Manalo, matalo, tumuloy, hindi. Ando na yun nakaset na yun. In fact, may mga lawyers na nakatutok doon at talagang ni-recognize naman ng ICC na sila ang tutulong sa mga biktima doon sa ICC court mismo, no? Sa court mismo. Ngayon, nandito tayo, we're just making sure ng ating publiko na intindihan na nangyayari, tapos yung mga biktima po nasusuportahan nila kasi ang biktima hindi lahat matatapang, no? Init lamig kasi nga minsan inaharap sila hanggang ngayon. Ang iba sa kanila nagre-report na pinupuntahan sila ng pulis, tinatanong sila, so may mga fears pa sila no? Ngayon, para po sa ating publiko, bantayan po natin ito. Hindi ko alam, siyempre maraming DDS dyan, maraming hindi DDS dyan. No? Pero ang tignan po natin yung mangyayari sa ating bansa. No? Pabayaan ba natin ang bansa natin kagaya na nangyari last 6 years ng Duterte administration na yung mga pulis papatay na lang. Wala due process. Hindi man lang dumaan sa korte. Ayaw po natin yon kasi kapag kayo ang tinamaan nun, napakasakit po nun at napakahirap po nun. Ako po ngayon, naglilitigate ako, I'm a court lawyer, I attend courts, may mga criminal cases po ako. Hindi naman connected sa Tokhang, pero ang dami po tayo mahihirap, nakawawa sa hustisya, na wala po silang panlaban dahil mahirap po sila. So wag nating isipin, hindi, drugs lang yan Pag ganun po naging sistema, na ang mga pulis, basta babanat na lang, kukulong ka, paplanting yung evidence sa'yo, kahit na ano pa yan, anong kaso yan, yung isa kong hinahawakan, illegal possession, nilagyan ng bala para mas mataas yung yung penalty, no? Ayaw po natin ng ganong sistema. Ayaw natin ng ganon. Ayaw nating mamihasa ang mga kapulisan, ang mga taong may poder na aapihin nila, so shortcutin nila yung due process. At kawawa naman, yung mga walang panlaban, yung mayayaman may panlaban po yan Yung may hirap, wala. So maraming pong kasong ganong nangyayari kasi ang kaisipan ng pulis hinulma nung 6 na taon na yon na you can do anything you want. Pagtakpan na lang natin. In fact, babayaran ko yung abogado nyo, hindi papardon ko kayo para hindi kayo makulong. Mahirap pong ganun ang isip ng mga kapulisan, uniformed men. Naranasan ko na po yan. Mas bata ka sa akin, no? Bombo care, no? Malaking pagkabata mo sa akin. Inaabot na po namin yan sa martial law. Sa martial law po, ganyan ang nangyayari. Yung mga kapulisan, mga uniformed people, kung anong gusto nilang gawin, wala na. Wala ka na magawa. Ayaw natin yan. At yun po ang gusto nating ipaabot sa publiko na ito po hindi politika, kundi ito po ay kinabukasan ng ating mga anak, tsaka ng ating mga apo.